A blessed good day mga ka-newbie. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you a step-by-step guide in designing title slide in PowerPoint. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. In this presentation, in designing your title slide, mayroon tayong dalawang pwedeng gamitin dito. Pwede tayong gumamit ng pictures na nandito sa ating desktop or nandito yung video natin. So, ang ipapakita, ituturo ko sa inyo ang paano gamitin ang pictures kasi ito yung medyo mahaba ang proseso kasi pag video, automatic na siyang magpi-play. Pero ipapakita ko rin later on sa inyo. Okay, start na tayo. So, first, open muna tayo ng ating mga PowerPoint presentation. And in this presentation, sa PowerPoint natin, naka-blank na ho tayo. Then, first step na gagawin natin, mag-i-insert tayo ng ating shapes ng rectangle. So, then after that, i-shape natin siya, i-rectangle natin sa buong slide natin. Okay, don't worry about the color. Okay lang yan kasi mamaya papalitan din natin yan ng kulay kung ano ang gusto nyong kulay. So, in this presentation, mamaya papalitan ko lang siya ng white. Okay, para maging simple plain lang tayo. Pero nasa sa inyo yan kung paano gawitin. Next, punta tayo ulit sa insert. Then, shapes ulit and select itong rectangle rounded corner. Then, mag-create tayo dito ng rectangle natin. Then after that, i-adjust natin ang cornering natin. So parang ira-rounded natin siya by clicking this button and i-adjust nyo lang siya at yan yung mangyayari. So parang naging round na tayo. Then after po nyan, i-duplicate nyo lang itong shape na ito by clicking right click, then copy or simply Ctrl C and Ctrl V, or simply Ctrl D for duplicate, no? So nandiyan na tayo. Then after nyan, i-select nyo po itong tatlong shape na ginawa natin and i-group po natin siya by clicking right click and select the group, then select the group options. So para maging as one na po tayo. Then dito sa taas, mapapansin nyo, mayroon tayong rotation dito, button. So, i-rotate natin siya at i-design natin sa paslant. Then, after nyan, ilagay natin siya dito sa dulo. Okay, now, okay lang yan kahit na bitin. Then, i-right click natin siya, i-ungroup natin siya ulit by clicking right click, group, and ungroup. Ngayon, so, itong button na ito, itong shape, okay na ako dyan. Kontento na ako dyan. Then, just at the middle of the shape, i-adjust lang natin siya ng konti. Let's say, hanggang dito sa dulo. And itong isa, let's say, hanggang dito lang. And, after po nyan, na nagawa na natin yan, i-press nyo yung shift key nyo at i-select nyo lahat ng shape hanggang itong rectangle na nauna natin. Then, after po nyan, punta tayo sa shape format. Then, outline, shape outline at no outline nyo lang siya. So, ganyan na mangyayari. And after po nyan, click nyo po itong merge shape and select combined. So, yan ang mangyayari ngayon. Then, after po nito, punta po tayo sa insert. Balik tayo sa insert. Lalagyan na natin siya ng picture. Select the picture, this device. And after po niyan, piliin po natin kung saan nakalagay yung picture natin. And in this presentation, pinakita ko kanina nasa desktop. So, punta lang ako sa desktop. And after po niyan, piliin ko po yung picture na Makati City. Ito yung pinakita ko kanina. Then, click the pictures or the image and click the insert. Then, automatically, lalabas na po ito. Ngayon, dahil medyo maliit siya, i-adjust ko na lang yung size niya. So, right click ko siya dyan, diretso siya hanggang doon sa dulo. Okay lang ako mag-overlapping, no?
Then after po nyan, ika-crop ko na lang siya later on. And select the crop and punta ko dun sa pinakadulo. Then i-adjust ko lang siya hanggang doon sa end ng aking slide. Then click ko yung crop ulit para ma-crop na po siya. Okay lang po ito kung nasa lumalagpas. Hindi naman siya makikita mamaya. Then after po nyan, right click nyo po yung image, then send to back. Ayan. Ganyan na po ang mangyayari. Then wag nyo pong bibitawan. Punta po tayo sa animation. Click the animation habang nakaselect po yung image. Then after po nyan, punta po tayo dito sa animation natin. And piliin po natin yung lines. Yung motion paths na lines. Then effect options. Palitan natin siya. Click the effect options. And piliin nyo po ang options na to the right. Okay? Para pupunta po siya ng pagganyan mag-move. Then after po nyan, open po natin ang ating animation pane. Then after animation pane, click po natin itong button na ito. Then i-click po natin yung start after previous. Then click nyo ulit siya. Then open nyo po ang effect options. Okay, pag na-open na po ang effect options natin, i-click nyo po itong auto reverse para babalik po siya paulit-ulit. Then punta po tayo sa timing. Dahil naka-start at after previous, ang second duration po natin, let's say 3 seconds, slow lang po tayo. Then after po nyan, repeat. Ang gusto ko hanggang matapos na ang slide para at least kahit na bumalik ka, ano pa rin siya, animate pa rin. Then after po nyan, i-click nyo lang po ang okay pagtapos na po tayo. Pero double check natin. So kung gusto nyo palitan itong smooth start, pero para dito sa ating presentation, okay na po ako dyan. Then no sounds lang po. Kung gusto nyo siyang lagyan ng sounds, mag-add lang po kayo ng sounds dito sa button na ito. Then if you are contented, dahil okay na lahat, click nyo lang po itong okay. Then kung mapapansin nyo, ganyan na po siya mangyayari. Pabalik-balik lang po siya. So i-try natin i-slideshow. Ganyan po ang mangyayari ng ating slideshow. So kung mapapansin nyo, magandang effect na po siya. Mapapansin nyo, may kulay pa ho tayo Then pagbalik po nyan, lagyan na natin or papalitan na natin yung ating background. So i-close lang po natin. Then select po natin itong una, yung rectangle natin, saka shapes. Punta tayo sa shape format. Then after po dyan, palitan natin yung shape fill into white. Then pwede na natin lagyan ng text. Okay, so text natin, click natin sa insert text. At gagamit lang ako ng word art ngayon. Then let's say itong napili ko. And after nyan, daling ko lang dyan. Then type na ho ako ng text. For example, so ilipat ko lang siya. Then palitan ko ng font size. Let's say 72. Okay. Then after po nyan, i-adjust ko lang po. Then duplicate ko na lang siya by pressing Ctrl D and palitan ko ulit ito ng, let's say, Makati City, because this is in Makati City. Then after nyan, adjust ko ulit yung aking text size into, let's say, 96. So ganyan na po ang itsura niya. Then palitan ko rin siya ng shape format ng kulay, yung aking Makati City. Then dito sa ating text fill, let's say color of red. Yan. Then after nyan, duplicate natin to ulit ng isa and type ko dito ang word na highlight.
highlights. Okay, so the Makati City highlights. Now, kapag ni-slideshow po natin siya, kung mapapansin nyo, mas napaganda natin ang ating cover or title page ng ating PowerPoint slide. No? So, napapaganda natin ang ating presentation. So, habang naghihintay tayo bago kayo mag-present, mas na-presentable siya, mas tinitingnan, nagkakaroon ng focus agad yung mga participants natin na makinig dahil sa effect pa lang ng title page nyo, okay na siya. Next, after that, kapag video naman siya, punta tayo sa ating video. May niready na ako dito. So, nilagay ko lang ito rito, yung video. Same process pa rin po siya. Then, after that, punta tayo sa playback. Kinakailangan ang video nyo sa playback, itong start niya ay dapat naka-automatically para tuloy-tuloy lang po siya. Kung maiksi lang pong video nyo, i-loop until stop nyo na lang siya. Pero dahil mahaba ito, hindi ko na siya i-loop until stop. Then kapag in-slideshow nyo naman ito, so magpi-play lang po ang ating video habang nagpe-present. Ngayon, may maririnig nyo, may sound siya. So, okay lang po yan. Pero kung gusto nyo siyang tanggalin, dito sa ating playback, doon nyo siya ilalagay sa under the volume, i-low nyo lang siya or i-mute na lang natin. Okay po, so ganun lang po kadali paano gumawa or paano mag-design ng ating mga title slide sa PowerPoint presentation. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito at sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.